Anong sabi mo? Ako makukulong? Hindi makapaniwalang tanong nito kay Jocelyn. Hindi ako posibleng makulong dahil lang sa ginawa ko. Wala naman akong ginawang mali. Pinakita ko lang sa publikong ginagawa ng magaling mong asawa. Kaya huwag mo akong takutin, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Hindi kita tinatakot, binabalaan lang kita. Dahil sa ginawa mo'y nasirang reputasyon ni Carter. Idagdag pa na dahil sa mga ginawa mong ito, ay baka bumaba pang investment ng kumpanya ni Carter. Dahil sa pagpapakalat mo ng mga larawang yun. Tandaan mo na napakayaman niya kaya tsak na magagaling ang mga lawyer team ni Carter. Dahil kilala ang mga ito sa buong bansa. Sa oras na kumilos sila'y sinisiguro ko sa'yo na baka makulong ka. Dagdag pa niyang banta dito. Napangisi lang naman ito sa kabilang dakot pagkatapos ay ngumiti. Huwag mo kong takutin, Jocelyn. Bakit sa tingin mo ba kung tatakutin mo ko na makukulong ako? Ay matatakot mo talaga ako? Nagkakamali ka. Wala akong dapat ni ikatakot. Puno ng kumpiyansang sabi nito sa kanya. Kung hindi ka natatakot, edi sige. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mong yan. Pero wag mo kong sisisihin sa dulot, wag mo ring asahang ilalabas kita sa bilangguan kapag nakulong ka. Hindi ito sumagot sa kanya kaya nagpatuloy siya. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung ngayon nakumbinsi ko pa si Carter, tsak na sa susunod hindi na. Huwag mong hamunin si Carter dahil hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Baka sa huli ikaw lang ang mapasama at doon ka palang magsisisi. Sabi niya rito at bago pa man ito makasagot sa kanya ay agad na niyang binaba ang tawag. Sapat na ang masabi niya lahat ng gusto niyang sabihin. Isa pa'y kung gumawa ulit ito ng kabalbalan ay labas na siya doon dahil hindi naman siya nagkulang ng balaan ito. 2 tawag lang ang ginawa niya sa magkabilang tao. Ngunit pakiramdam niya ay para bang naubos nitong lahat ng lakas ng kanyang katawan. Pagod na pagod siya sa hindi niya malamang dahilan. Kagigising lang niya ng mga oras na yon, pero parang wala siyang lakas kaya kumain lang siya pagkatapos ay muli na namang nahiga. Kaya lang hindi siya makatulog ng matagal dahil halos idlip lang ang dangawa niya. Hindi katulad ng mga pagtulog niya sa tanghali sa mga karaniwang araw. Pagkagising niya ay kagad na nagpalit ng damit si Jocelyn at nagpasama siya sa kanilang driver papunta sa supermarket. Dahil sa pagpayag ni Carter na palalampasin ang ginawa ng kanyang ama ay kailangan niya itong pasalamatan. Hindi naman siya magaling sa mga bagay-bagay kaya ang tanging bagay na maaring gawin niya lamang ay may pagluto ito ng isang pagkain. Bagamat hindi ganun kasarap magluto ay magluluto pa rin siya dahil damdamin at effort niya naman ang paglulutong pinakamahalaga. Matapos mamili ni Jocelyn ng kanyang mga gagamitin, sa kanyang pagluluto'y naging abala na siya sa kusina. Nang makita nga siya ng tagaluto nila na nagluluto'y napatanong ito sa kanya kung may mali ba sa mga niluto niya at kung hindi ba masarap ang kanyang inihanda na mga pagkain para sa kanila. Ngumiti naman agad si Jocelyn dito at nagpaliwanag dahil sa mukha nitong lukot na lukot habang nakatingin sa kanya. Hindi po, ano po ba kayo? Masarap pong luto niyo, kaya lang ay nasa good mood po ako ngayon magluto. Sabi niya rito. Ganun ba? Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay napahawak sa dibdib at napabuntong hininga. Akala ko naman kung hindi kayo nasasarapan sa mga luto ko. Natatakot ako dun na. Nadagdag pa nito at napapunas ng pawis sa noo. Natawa na lamang siya dito at pagkatapos ay maging ito'y tumawa na rin. Pagkatapos nga nito'y tuloy-tuloy na siya sa kanyang pagluluto at pinauwi na rin niya ito ng mas maaga kaysa sa normal na uwi nito at pagkatapos ay bandang 6:00 naman ng gabi ay eksaktong pagka-uwi ni Carter. Pagkapasok pa lamang ni Carter sa loob ng bahay ay kaagad na niyang naamoy ang amoy ng masarap na pagkain nagmumula sa kusina. Bigla niya tuloy naisip kung ano nga kayang niluto ng kanilang tagapagluto at napakabango nito. Binaba niya lamang sa sofa ang kanyang suitcase at dali-daling naglakad patungo sa kusina. Pagkapasok niya sa pinto ng kusina ay bahagya siyang natigilan nang makita kung sinong abalang nagluluto doon. Hindi niya akalain na si Jocelyn pala ang nagluluto ng mga oras na yon. Napaisip tuloy siya kung bakit ito nagluluto. Ito ang unang beses na ipinagluto siya nito. Bigla siyang napatango na maaring ito ay dahil sa pagpayag niya na hayaan na lamang ang ama nito sa ginawa nitong paninira sa kanya. Marahil ay ito ang paraan nito ng pasasalamat sa kanya. Napaisip siya tuloy kung yun lang ba kaya. Wala na bang iba? Hindi ba siya nito yayakapin at pupupugin ng halik? Ngunit bigla na lamang niyang ipinilig ang kanyang ulo
at mabilis na pinagalitan ng sarili. Dapat siyang makontento kung anong ginagawa nitong pagpapasalamat sa kanya. Ilang sandali pang ay dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Ngunit ng ilang hakbang na lamang ang layo niya dito ay bigla na lamang tong lumingon sa kanya. Agad na hindi nakagalaw si Jocelyn nang makita niya si Carter sa kanyang likod. Halos mahulog ang puso niya sa labis na gulat ng mga oras na yon. Sobrang bilis din ng tibok ng puso niya at halos hindi siya makapagsalita at makapag-react. Dahil sa kanyang gulat, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan at nanlalaki ang mga matang nakatingin dito. Nang makita naman ni Carter ang kanyang reaksyon ay agad-agad naman tong tinawid ang kanilang distansya. At pagkatapos niyakap siya nito kaagad. Natakot ba kita? Tanong ni Carter sa kanya. Dali-dali namang tumango si Jocelyn dito at pagkatapos tahimik na umalis sa pagkakayakap nito at tumingala dito. Bakit kasi kailangang magdahan-dahan ka pa sa pagpasok dito? Agad na tanong niya dito. Naisip ni Carter na sumagot sana. Nang napakaseryoso mo kasi sa ginagawa mo kaya hindi mo napansin ang paglapit ko sa'yo. Ngunit nang makita niyang nakapaskil ang sobrang takot sa mukha nito ay nagbagong isip niya. Agad na lumambot ang kanyang puso nang makita niya ito. Pasensya na, hindi ko naman alam na magugulatin ka pala. Hindi ko na uulitin, sabi ni Carter dito. Nang marinig niya ang sinabi nito ay bigla na lamang nakaramdam ng hiya si Jocelyn at nagmamadaling sinabi, hugasan mo na kaagad ang mga kamay mo at handa ng pagkain. Mabilis naman tong tumango at sumagot. Okay. Pagkatapos, dali-dali na nga tong naghuhugas ng mga kamay. Hindi nagtagal ay tuloy na nga siyang nakahain ng pagkain sa mesa. Ang mga niluto niya ay steak at pasta na ipinari sa ilan pang mga western ulam. Western food? Gulat na tanong ni Carter sa kanya. Tumango si Jocelyn dito. Parang mahilig ka kasi sa western food sabi niya rito pero ang totoo ay medyo nagsinungaling siya. Gusto niya sanang magluto ng Korean food pero nang ma-search niya sa recipe nakita niya napakaraming side dish na dapat ihanda at iba-iba rin ang mga seasonings na ginamit. Nang ilan hindi niya naman kilala. Kaya yun ng western food na lamang siya talaga namang nag-search pa siya ng pinaka-the best na pagluluto nito. Naisip niya kasi ng steak ay kailangan lamang ng iprito ng isang beses at may mga kagamitan naman sila sa kusina at kumpleto rin ng kusina ng pampalasa. Kaya yun na lamang ang naisip niya para hindi na siya masyadong mahirapan pa. Nang makita ni Jocelyn ang kanyang inihandang pagkain na hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kasiyahan dahil sa matagumpay na pagluluto niya. Nakaupo na si Carter sa harapan ng hapag at maging siya ngunit habang nakatitik siya sa mesa ay pakiramdam niya ay may kulang sa mga yon. Doon niya naisip na wala pa nga palang wine sa mesa kaya tumayo siya. Gusto mo ba ng red wine? Agad na tanong ni Jocelyn dito. Agad naman tumango sa kanya si Carter. Ilang sandali pa ngay nakapaghanda na ng wine glass si Jocelyn at dali-daling dinala yon sa mesa at nilagay sa tapat ni Carter bago niya to binuhusan. Pagkatapos niyang lagyan ito ay kaagad niyang inilapag sa mesa ang bote at dali-daling umupo. Dahil handa ng lahat ay kaagad siyang nagsalita. Kumain na tayo. Nakangiting sabi ni Jocelyn dito. Napakunot naman ang noon ni Carter nang mapansin niya na walang baso si Jocelyn na lagayan ng wine. Hindi niya napigil ang sarili niyang matanong dito. Bakit wala kang wine? Agad na tanong nito sa kanya. Agad namang natigilan si Jocelyn. Dahil sa tanong nito at pagkatapos ay bahagyang napahawak sa kanyang tiyan. Dahil sa pag-aalala niya sa mga sanggol sa kanyang tiyan ay kaagad na umiling si Jocelyn. Ayokong uminom ikaw na lang. Mabilis na sumagot dito at nagpaskil ng isang ngiti sa labi. Ilang sandali pa ngay nag-umpisa ng humiwa ng steak si Jocelyn na nasa kanyang plato at dali-dali niya itong isinubo. Halos hindi niya ito malunok at halos hindi niya tumanguya sa sobrang tigas ng karne. Wala man lang sa kalingkingan na niluto niya sa mga steak na natikman niya na sobrang lalambot at napaka-tender ng karne. Wala itong kasarap-sarap, inaamin niya na hindi siya marunong magluto. Pero hindi niya akalain na magiging ganitong lasa ng niluto niya. Napakasama. Nang magangat siya ng kanyang ulo, nakita niya si Carter na naghihiwa na ng steak at takmang susubo na sana ito na bigla niyang inabot ang kamay nito at pinigilan. Huwag mo nang kainin, pigil niya ditong hiyang-hiya. Pero bakit? Naguguluhan tanong niya kay Jocelyn na halos magsalubong pang mga kilay niya. Napakagatlabi naman si Jocelyn bago siya magsalita. Kailangan niya sabihin dito ang totoo kahit na mapahiya siya na sobra. Pasensya ka na, sa totoo lang gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Dahil sa ginawa mo at gusto kong idaan ito sa ganitong paraan.
Kaya kita pinagluto ng pagkain pero hindi ko akalain na papalpak ako. Sobrang tigas ng karne at napakahirap nguyain. Sabi niya rito na halos hindi makatingin sa mga mata nito. Napaisip naman bigla si Carter na hindi niya dapat sayangin ang pagkain dahil ibinuhos nito ang effort nito sa pagluluto ng steak na yon. Tumitig siya rito. Hayaan mong tikman ko, mapilit niyang sabi. Ngunit pinigil pa rin siya ni Jocelyn at halos hindi nito binitawan ng kamay niya. Mas mabuting huwag mo nang tikman, sabi pa nitong muli sa kanya, ngunit sa mga oras na yon ay pinilit na niyang isubong isang piraso ng karne na nasa tinidor niya at nang maisubo niya ito at nung pisahang nguyain ay halos malamig ang buong katawan niya. Mukhang mas makunat pa yun sa laste. Nang makita naman ni Jocelyn ang kanyang ekspresyon ay mabilis siya nitong binitawan at sinabing, kumain na lang tayo sa labas ngayon. Pag-aayaw niya rito ngunit mabilis din naman tong sumagot sa kanya. Hindi na kailangan. Matapos nitong sumagot ay binabana ng tuluyan ni Carter ang hawak nitong kutsilyo at tinidor sa plato at dali-daling hinubad ang suit niya ng suit at pagkatapos ay tumayo, nilingon siya nito. May tira ka pa bang hilaw na karne? Tanong nito sa kanya. Hindi niya naman naiwasang hindi mabigla dahil sa tanong nito at pagkatapos ay mabilis na tumango. Marami siyang binili kanina at 2 lang naman ang niluto niya kaya may natira pa. Pagkatapos niyang sumagot ay kagad siya nitong nilapitan at hinila patungo sa counter ng kusina at takang-taka siyang napatingin dito at hindi napigilang napatanong. Bakit? Salubong ang kilay na tanong niya dito. Tulungan mo kong ilabas ang steak na tira mo kanina at maging ang pasta. Utos dito sa kanya. Napatitig naman siya dito nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Carter. Ikaw ang magluluto? Gulat na tanong niya, kagad naman siya nitong tinanguan. Magluluto ka? Talaga ba? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya rito. Dahil sa tanong ni Jocelyn sa kanya ay nakaramdam siya ng konting lungkot sa kanyang puso dahil halos ayaw maniwala sa kanya ni Jocelyn. Dali-dali niyang nililis ang kanyang suot na long sleeve hanggang sa kanyang sikot nilingon ito. Huwag ka nang maraming tanong, manood ka na lang at sundin lahat ng utos ko. Sagot niya rito. Katulad nga ng sinabi nito'y nanatili lamang na nakamasid siya kay Carter at inayaan itong magluto. Napakabilis ng ginawa nitong mga pagkilos at hindi katulad ng paghahanda niya kanina na halos inabot pa siya ng ilang oras. Samantalang iti wala pang 1 oras ang inubos nito. Makalipas ang kalahating oras ay tapos na magluto si Carter at inihain nito sa mesang steak at ang pastang niluto nito. Nang makita niyang niluto nito ay halos gusto niyang lumubog na lamang sa kahihiyan dahil mas mukha pa itong presentable kaysa sa inihain niya dito kanina. Tikman mo, sabi ni Carter nang mapatingin siya kay Jocelyn. Agad namang umupo si Jocelyn at pagkatapos ay dali-daling dinampot ang mga kubyertos. Naghiwa si Jocelyn ng isang maliit na piraso at mabilis na isinubos sa kanyang bibig. Halos mapapikit siya ng malasahan ng lasa ng karne sa bibig niya. Grabe, napakasarap nito. Ninanamnam niya ang bawat pagnguya niya at pagkatapos niyang lunukin ito ay nagmulat siya ng kanyang mga mata at nilingon si Carter na nakatitig sa kanya. Naghihintay ng sasabihin niya. Masarap, sabi niya rito. Masarap lang, may himig na pagkadismaya ang tinig nito. At dahil doon ay dali-dali siyang napakunot noo. Sa totoo lang ay napakasarap ng luto mo. Pwede ko nang sabihin na pang first class restaurant na to. Nakangiting sabi niya rito. Ewan niya na lang kung hindi pa masiyahan to sa papuri niyang iyon. Nagtaas ng ito ng kilay sa kanya at pagkatapos ay dali-dali ng inumpisahang hiwain ng steak nito sa plato. Kaya maging siya'y naghiwa na lang din ng 1 piraso ng steak at dali-daling sinubo sa kanyang bibig. Pagkatapos lamang lunukin ni Jocelyn ng 1 piraso ng karne. At nagulat siya nang tumayo si Carter at tinanggal ang plato niya at ipinalit ang plato nito kung saan ay pinagpira-piraso na pala nito ang steak. Gulat at pagtataka niya ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Habang pinapanood ito pagkatapos nang makita niyang kinuha niyang kanyang plato ay doon pa lamang siya nakapagsalita. Bakit mo kinuha ang plato ko? Bawas ko na yun, sabi niya dito. Ano naman, patay mali siyang tanong nito sa kanya. Pagkatapos nitong sabihin yun ay dali-dali itong umupot humiwa ng 1 piraso ng steak niya kanina at sinubo. Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin dito. Pero, yun lang ang tanging nasabi niya. Pero sa totoo lang ay gustong-gusto niya sabihin na okay lang naman. At syempre hindi niya maiwasang kiligin dahil talagang pinagsisilbihan siya nito.
Hindi na lamang siya nagsalita pa at kumain na lang din ng tahimik hanggang sa matapos silang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta si Carter na maghugas ng pinggan at ayaw niya sanang pumayag dahil ito na nga ang magluto para sa kanya. Ngunit nakipagtalo pa ito sa kanya kaya at natalo siya, kaya wala na siyang nagawa kung hindi hayaan ito. Pumunta na lamang siya sa salat na upo sa sofa, pagkatapos ay binuksan ng telebisyon. Abala siya sa kanyang pinapanood nang biglang may tumunog na cellphone at nanggaling yun sa suitcase na nasa tabi niya. Nasisiguro niyang pag-aari ito ni Carter. Dahil sa kanyang kuryosidad ay dali-dali niyang binuksan ang suitcase at tinignan kung sinong tumatawag. Nakita niya nakalagay sa caller ID ay si Roxanne. Kung dati iniiwasan niya ito at ayaw niya makausap ito. Nang mga oras na yun hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya pero sinagot niyang tawag nito. Sa kabilang banda naman nang makita ni Roxanne na sinagot ni Carter ang tawag niya ay tuwang-tuwa siya. Nilagay ito sa kanyang tenga at dali-daling nagsalita. Carter, buti sinagot mo rin sa wakas ang tawag ko. Hindi to si Carter, ako to si Jocelyn. Mabilis nang sabi dito at dali-daling pinatay ang tawag. Ilang sandali pa nga'y tuluyan nang natapos sa paghuhugas ng plato si Carter at umupo sa kanyang tabi. Sa sandaling yun ni nag-e-enjoy siya sa kanyang pinapanood. Light comedy kasi ang tema ng pinapanood niya. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay bigla na lamang nag-ibang takbo ng panood. Sa halip na maging katatawanan ito ay bigla na lamang napunta sa isang sitwasyong ang mga biday na pilitan silang mag-amina ng kanilang mga feelings. Ilang sandali pa'y nagtitigan ng mga to hanggang sa tuluyan na silang naghalikang dalawa. Akala niya simpleng halikan lamang yon. Ngunit bigla na lamang naging mapusok ang mga galaw na lalaking bida at naglakbay ng mga kamay nito sa iba't ibang parte ng katawan ng babae. Sa puntong yon, tuluyan nang namulang mukha ni Jocelyn. Lalo nang may isip ni Jocelyn nakaupo sa tabi niya si Carter at nanonood din. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yon. Baka mamaya isipin nito sinadya niya ilagay doon ng panood. Hiyang-hiya siya sa mga oras na yon. Hindi niya naman kasi lubos sa kalain na magiging ganoon ang mga takbo ng panonood. Kung pwede niya lamang sanang kuhanin ang remote upang baguhin ang channel, ngunit kapag ginawa niya naman yun ay hindi ba parang napaka-obvious naman apektado siya sa pinapanood niya? Napakagatlabi na lamang siya at pagkatapos ay nilingon si Carter sa kanyang tabi at nakita niya na prenting nakaupo pa rin ito doon at nakatitig ito sa telebisyon. Napabuntong hininga na lamang siya at napaisip na sadyang magkaiba pala talaga ang lalaki at babae. Napaisip tuloy siya. Kapag ba talaga nagmamahalan ng dalawang tao, ay gusto nila lagi silang magkayakap at naghahalikan? Isa pa'y bigla siyang napatanong kung hanggang kailan pabalak namang itong maghalikan. Init ng pakiramdam niya at hiyang-hiya na rin siya sa totoo lang. Muli siyang napatitig kay Carter. Minsan ay may narinig siya na mag-asawa daw ay gusto nang laging magkadikit. At habang nakatitig siya rito ay napasabi siya sa sarili niya na baka nga totoo yun dahil siya rin sa sarili niya ay yun ang gusto niya. Samantala nang mapansin naman ni Carter na nakatitig si Jocelyn sa kanya ay bigla niya itong nilingon. Bakit mo ko tinititigan? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya kaagad dito. Nanlalaki naman ang mga mata ni Jocelyn na nagbawi ng tingin kaagad dahil sa gulat niya na nahuli siya nitong nakatitig sa mukha nito. Hindi, ano kasi? Nagmamadaling sabi niya at naghahanap ng may isasagot dito. Bakit mo nga ako tinititigan? Muling tanong nito sa kanya dahil hindi niya nasagot ang mga tanong nito kanina. Ngunit sa halip na sumagot ay nag-iwas na lamang siya dito ng tingin at hindi sumagot. Hindi niya rin kasi alam ang isasagot niya dito sa totoo lang. Paano ba niya sasabihin dito o sasabihin nga ba niya? Hindi masyadong nakakaya kapag nagkataon? Pero kung pipigilan niya yun ay baka mabaliw siya. Ano kasi, muli siyang tumingin sa TV at pilit na naghanap ang isang pinakamagandang dahilan para tigilan siya nito. Sa tingin ko lang medyo katulad ka ng lalaking bida sa TV, sabi na lamang niya. Kung ganun ay may problema na ngang mga mata mo, sabi sa kanya bigla ni Carter. Sasabihin sana ni Jocelyn dito na tama na dahil artistang mga yon at mga sikat. Kahit nagwapo si Carter, hindi siya magiging artista. Sasabihin niya sana ngunit pinigil niya sarili niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig niyang tinig nito bigla. Tingnan mo nga mukha niya, nasa average lang ang mukha niya at itsura pero ako, hamak ako mas gwapo sa kanya at walang-wala siya sa kalingkingan ko. Sabi nito na talaga namang binuhat ang sarili para lang umangat siya. Hindi na lamang nakapagsalita si Jocelyn dahil dito.
Hindi niya akalain na ayaw nitong maikumpara sa ibang tao, lalo na sa artista. Artista na yon. Napakaarte lang pala nito. Itinoon na lamang niya ang kanyang tingin muli sa TV at halos pagsisihan niyang ginawa niyang iyon dahil ang mga bideng nasa intimate na sitwasyon at halos wala ng mga saplot habang naghahalikan at nagyayakapan. Idagdag pang music background kaya hindi niya maiwasan na hindi rin mapakagat labi. At kahit napilit niyang kinokontrol ang sarili na hindi maapektuhan ay apektado pa rin siya. Pakiramdam niya tuloy ng mga oras na yon ay hindi lang si pinapanood nila tumaas ang temperatura kung hindi maging sa mismong sala kung nasan siya. Nang makita niyang pababa ng pababa ang mga labi ng lalaki sa katawan ng bidang babae, ay hindi niya nakayanan pa't mabilis siyang tumayo. Aalis na sana siya na bigla na lamang may humawak sa kamay niya at nang lingunin niya ito si Carter pala at katulad niyang nakatayo na rin. Aalis ka na? Bakit? Tanong nito sa kanya. Napalunok siya bigla't hindi alam kung paano niya ba sasagutin ang tanong nito. Ano kasi? Muli siyang napalunok at naghahanap ng isasagot dito. Nilaan niyang kanyang kulay rosas na mga labit sumagot dito. Nauuhaw kasi ako. Pupunta ako sa kusina at kukuha lang ng tubig. Mabilis na sagot niya dito. Hinila siya pabalik ni Carter paupo sa sofa kaya napatingala siya dito na punong-puno ng pagtataka. Ako nang kukuha, umupo ka na lang dyan, sabi nito sa kanya. Nang mga oras na yon ay hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya dahil naguguluhan talaga siya. Bakit parang ayaw siya nitong patayuin doon at nagpresenta pa talaga ito na ito na lang ang kukuha ng tubig niya. Habang naghihintay kay Carter ay wala nang lakas ng loob si Jocelyn na lumingon pa sa TV at tingnan ko anong nangyayari sa pinapanood nila. Pero hindi nga siya tumingin sa TV ngunit napakalakas naman ng sounds nito kaya wala pa rin yung epekto. Kulang na lamang itakpan yung tenga niya. Pulang-pula ng mukha niya ng mga oras na yon dahil sa sobrang hiya niya sa totoo lang. Pakaramdam niya nga hindi na lamang ang pisngi niya nag-iinit kundi maging ang kanyang punong tenga at maging ang buong katawan na niya. Init na init ang pakiramdam niya. Hanggang sa ilang sandali pa'y sa wakas dumating si Carter, dalang isang basong malamig na tubig. Bago pa man ito maiabot sa kanya at makapagsalita ay siya na mismo umabot nito sa kamay nito at dali-daling ininom at sa isang iglap ay naubos na niya kagad ang tubig na laman ng kanyang baso. Dahil sa pagmamadali ni Jocelyn sa pag-inom ng tubig ay hindi nito naiwasan na may tumulo sa bibig nito hanggang sa unti-unti itong tumulo patungo sa payat at maputi nitong leeg. Napatitig si Carter sa mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa bibig nito hanggang sa leeg nito at tila nag-slow motion pa ito na at naisip niya na napaka-sexy nito habang lumulunok ng tubig. Bigla na lamang naramdaman ni Carter na init ng kanyang at hindi niya napigilan ang sarili na ilang beses lumunok habang nakatingin dito. Napaiwas siya ng kanyang tingin dito. Bigla at pilit na pinapatay ang apoy na unti-unting sumisiklab sa buong pagkatao niya. Pinilit niyang kontrolin ang sarili niya sa kabila ng pagnanasang umaahon sa pagkatao niya. Ngunit naramdaman niya na habang pinipilit niya itong pigilan, ay mas lalo pa itong tumitindi. Agad na namungi ang kanyang mga mata at muling napatitig kay Jocelyn. Sobrang init ng katawan niya. Ilang sandali pa'y binaba na nga nito ang baso sa harap nito at pagkatapos ay malalim itong napahinga. Salamat, sabi nito sa kanya. Nauuhaw ka pa ba? Tanong ni Carter sa kanya bigla. Hindi na, salamat. Sagot nito sa kanya at pinagpasalamat niya. Handa niya pa sana itong kuhanin ng isa pang basong tubig kung sinabi nitong nauuhaw pa ngunit hindi naman na ang sinagot nito sa kanya. Nang marinig niya ang sagot nito ay kagad niyang hinawakan ng kamay nito at hindi na makapaghintay pa na umakyat sa kanilang silid. Carter, ano mang ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Jocelyn at pagkatapos ay halos hindi makahabol dito. Kulang na lamang ay madapa na siya dahil sa bilis ng paglalakad nito. Ang kinatatakot niya baka masubsob siya. Idagdag pa na hinihila siya nito pataas ng hagdan. Dahan-dahan lang Carter, baka madapa ako. Sabi ni Jocelyn dito ngunit hindi naman nakinig sa kanya at nagtuloy-tuloy pa rin sa paghila sa kanya. Ilang sandali pang ay tuluyan na itong tumigil sa tapat ng kanilang silid at dali-daling hinila siya papasok ng at pagkasara nito ng pinto ay mabilis siya nitong idiniin sa likod ng pinto. Nanlalaki naman ang mga mata niyang napatitig dito, nalilito kung anong balak ni Carter sa kanya. Init na ako, bulong nitong namamaos ang tinig at habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok naman si Jocelyn dahil dito at halos pabulong na sumagot. Kung ganun, bubuhusan kita ng tubig, sabi niya rito.
Hindi na kailangan. Sagot naman ito sa kanya at pagkatapos lamang nitong magsalita ay kaagad itong yumukot tinalikan siya sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Jocelyn na nakatitig sa kanya at halos hindi makapaniwala. Nagmamadali itong hinila siya sa itaas dahil sa may gusto itong iutos sa kanya kundi dahil lang sa gusto siya nitong halikan. Kung hindi lang dahil sa pintong sinasandalan niya ay baka kanina pa siya humandusay sa lupa dahil tila nanlambot ang kanyang mga tuhod ng maisip ngayon. Nang humiwalay ito sa kanya kaganyang nakitang mga mata ni Carter na kasing pula ng dugot punong-puno ng pagnanasa. Idinikit nitong noo sa kanyang noo at pagkatapos ay nagtanong, "Natatakot ka ba?" Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay marahan nitong pinulot gamit ang kanyang mga daliri ang mga buhok niyang nahulog sa kanyang noo at nilagay sa kanyang tenga. Pagkatapos bigla na lamang nitong hinaplos ang kanyang pisngi ng dahan-dahan. Napakabanayad ng haplos nito at punong-puno ng pag-iingat. "Pinapangako ko na hindi ako magiging marahas at magiging mas maingat ako." Sabi nito sa kanya na punong-puno ng sinseridad ang tinig. Hindi nagsalita si Jocelyn at nanatili lamang na nakatitig sa mga mata ni Carter. Habang nakatitig siya rito ay alam niya nang hindi niya kayang labanan ang damdamin niya. Kahit na ano pang gawin niya, kahit na paulit-ulit siya nitong sinaktan, ay hindi niya pa rin kayang tiisin ang lalaking nasa harapan niya. Napaisip pa siya kung ano kaya ang pakiramdam na mahalin nito, na nagmamahalan silang dalawa. Idagdag pa na ano ang magiging pakiramdam niya na sabay nilang palalakihin ang mga anak nila kung sakali. Lahat ng iyon ay naisip niya ng mga oras na yon, ngunit habang inaalala niyang mga araw at gabi na sinaktan siya nito ay naisip niya na dapat ay sumuko na siya noon pa. Ilang beses na rin niyang sinabi sa sarili niya na kakalimutan na niya ito dahil sa lahat ng pananakit nito, ngunit hanggang sa mga oras naman na yon ay hindi pa rin siya natututo. Jocelyn, Jocelyn, huwag ka nang umasang magagawa mo yun. Aminin mo na lang kasi na mahal mo siya. Mahal na sobra. Pagalit niya sa kanyang sarili. Nung una niyang makilala si Carter ay kagad na niyang nadama na gusto niya ito't mula noon ay ito na ang nagsilbing ilaw niya sa kanyang mundo at nagbigay ng lakas noon. Mga panong hindi na niya alam kung anong gagawin niya at kung saan pupunta ang buhay niya. Kalaunan ito ang nagligtas sa kanya. Dahil sa pagpapakasal na dito ay nakalayo siya sa kanyang ama na walang pakialam at walang ibang ginawa ko hindi ang mag-inom at magsugal. Idagdag pa na simula noon ay wala na siyang ibang inintindi pa. Hindi na niya pinroblema pang damit na mga pagkain niya sa araw-araw at maraming taong naiinggit sa kanya. Pero ngayon hindi niya kayang pigilan ang damdamin niya dito. Hindi niya kayang tanggihan ito. Tinaas niyang kanyang ulot, sinalubong ang mga mata nito. "Pero hindi pa ako naliligo," sabi niya dito. "Ako nang bahala doon, liliguan na lang kita." Sagot naman ito kagad sa kanya at pagkatapos ay dali-dali siya nitong binuhat patungo sa banyo. Ilang sandali pa ngay inumpisa na siya nitong tanggalan ng damit at bawat parte ng katawan niya lumilitaw sa mga mata nito ay pinapadaanan nito ng labi nito. Wala siyang ibang marinig sa banyo kung hindi ang marahas ng paghinga at tanging ang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Hanggang sa tuluyan na nga siya nitong natanggalan ng damit at inumpisa na siya nitong paliguan ng mga halik. Hindi na niya namalayan pa kung paano siya nakarating sa kama. Pagkatapos at nang lumapat ang likod niya sa malambot na kama ay tuluyan na nga siyang hinila ng antok. Nang magising siya kagad niyang naramdaman ng kanyang buong katawan ay masakit. Pagkamulat niya rin ng kanyang mga mata ay agad niyang nakita si Carter na nakahiga sa kanyang tabi. Napatitig siya sa gwapong mukha nito, sa matangos nitong ilong, sa perpekto nitong mga kilay at sa labi nito. Habang nakatitig dito ay wala siyang mahanap kahit na isa man lang nakapintasan dito. Habang nakatitig siya rito ay napakapayapang pakiramdam niya at napakasarap na pakiramdam na gumising katabi ito. Sa mga oras na yun ay bigla siyang naging mapaghangad at napaisip na hindi lang yun ang gusto niya, kung hindi gusto niya ding maramdaman ang pagmamahal nito, lalo ng pagmamahal nito sa magiging mga anak nila at panoorin ng mga itong lumaki. Ito ang pinakapangarap niya sa lahat, ang makasama niya ito hanggang sa pagtanda nilang dalawa at hindi niya napigilan ang sariling haplusin ng mukha nito. At pagkatapos ay mahinang bumulong sa kanyang isip. "Napakalaking tao mo pero hindi kita mawari. Ang taong gusto ko sa maraming taon ay ikaw. Ikaw yun at wala nang iba pa." Mabuti na lamang at hindi niya sinabi yon. Dahil pagkatapos niya lamang sabihin niya sa kanyang isip ay bigla na lamang nagmulat ng mga mata si Carter at nagsalita ng mahina. "Ikaw tinititigan mo na naman ako.
Tukso nito sa kanya gamit ang namamaos nitong tinig dahil nga kagigising lamang nito. Agad na binawi ni Jocelyn ang kanyang kamay at nag-iwas ng tingin. Ano bang sinasabi mo? Nag-i-imagine ka na naman? Mabilis niyang tanggi dito para pagtakpan ang kanyang sarili.